Maayong adlaw no, nadadiri karon sa Barangay Husayan sa Kadingilan, Bukidnon. So, it's a great opportunity na makikita ko at ma-interview ko si Madam Audrey Inday Subiri. So, Madam, magandang umaga, and then gusto ko lang kasi marinig yung klaro na mga plano mo sa ating lalong-lalong dito sa 3rd District sa Bukidnon. Daghang salamat sa imong pagbisita sa amo dinhi sa atong rally dinhi sa Barangay Kahusayan, ug syempre maayong buntag sa tanan nga naminaw ug nanood na nangita sa atong programa karong adlaw. So gaya ng akong ingon no, sa akong pagsuroy-suroy sa atong mga barangay, nakahimo na ako sa akong mga kaugalingon para makabot nato ang dugang nga kalambuan dinhi sa atong pinalanggang lungsod sa Kadingilan. Una sa tanan, syempre isip o sa kababae, medyo inuuna rin nato ang atong mga kababayenhan. So, ako naniniwala talaga ako nga kinahanglan nato nga i-empower ang atong kababayenhan. Kaya nga po sa duha ka tuig nakahatag na ako ng 460 to 475 nga livelihood projects sa atong mga kababayenan para sila mahimo nga negosyante, mga sari-sari stores, rice, pagbaligya sa bugas, atong mga lapida making. So, og nalipay kaayo ko kay nakimiting ako sa atong mga women's groups, mga federation presidents, og ang ilang report ay taas-taas man ang atong success rate sa atong mga kababayenan. So, dili na sila mag-rely sa atong mga ayuda kay karon naa na sila kaugalingon nga negosyo. So karong sa atong round 2 nga rollout, ang akong plano naman ay dili na sa individual nga babae. So ang gusto nako maghatag sa livelihood project sa atong women's groups, sa atong mga barangay, sa atong mga lungsod para daghan nga kababayenan, mas daghan pa nga kababayenan ang atong matabangan. Kay kung atong mga kababayenan matabangan nato, makasalig ta nga ang ilang mga pamilya na ay budget adunay kwarta no, kaya ang atong mga kababayenan, ako talagang naniniwala nga responsable ang atong mga kababayenan and they will really manage their finances well. So dako man ang akong believe sa mga kababayenan ng Bukidnon. Madam, paano naman yung mga kabataan natin, kasi mas talaga, di ba, mga kabataan, ika nga nila mga kabataan ng pag-asa ng bayan, so paano naman po sila? Ay, Jerwin, I'm glad na nangutana ka sa ako tungkol sa atong mga kabatan-unan. Kay kabalo ka mo nga, syempre isip ko sa kananay, ang kabatan-unan ug ang ilang edukasyon ang akong number 1 nga prioridad. Kay tulungan ang akong anak, talagang stricto ako pagdating sa ilang edukasyon. Kaya gusto na ako nga puhon, isip inahan sa atong distrito nga atiman ko rin ang edukasyon sa atong mga kabatan-unan. Kaya nga pa sa akong pagsuroy-suroy sa atong mga barangay, nagbisita ako sa atong mga eskwelahan, ug nakita ko mismo, ako mismo nakakita nga talagang kaluoy atong mga estudyante nga nagsiksikan sa mga gamay nga classrooms. Dili sila maigo. Kaya naningkamot ko nga makahatag sa 30 nga bag-o nga classrooms gikan sa pondo ni Mig Subiri, ug dili lang yon kay siyempre, nung naging secretary sa Department of Education, si Secretary Sani Angara, nagbisita ko sa iyang opisina ug pinakita ko nga sa iya ang mga pictures no sa atong mga eskwelahan, nag-explain ako sa iya ug nangako siya sa ako nga maghatag siya sa 100 million pesos para madugangan nato ang atong classrooms. Labi na sa atong mga last mile schools, sa atong mga integrated schools, yung atong mga feeder schools, kay nakita ko rin nga daghan na ang atong elementary schools pero medyo kulang ang atong integrated ug high schools. So gusto nako ang atong mga estudyante dili sila mag-stop pagkahuman sa grade school nga diretso sila sa high school. So gusto nako dugangan ang classrooms nato sa mga integrated schools o kaya dugangan pa nato ang atong integrated ug high schools para talagang makahuman ang atong mga estudyante. Ug syempre naa rin ang atong pagsuporta sa atong mga magtutudlo. Nakahatag nami ng daghan nga mga bag-o nga laptops ug computer laboratory sa ila gikan sa akong mga amigo sa mga private foundations. Magpadayon rin po ang atong assistance ug scholarships sa atong mga estudyante. O syempre in partnership rin no sa akong bana nga si Migs, kay si Migs nagbutang naman ng mga satellite campuses sa atong mga lungsod dinhi. Meron tayong mga BSU ug sa Kibawe ang atong plano naman ay I think CMU, Central Mindanao. So gusto talaga namo ni Migs i-concentrate ang education sa atong kabatan-unan. Lalo na labi na karon no, ang kagahapon lang
naglabas ang EDCOM ng report, ang PSA ata ng report, nga 18 million nga estudyante sa Pilipinas nga mag-graduate sa senior high school, dili functional literate. So, dili sila makabasa ng tama. So, gusto na ako. So, kagahapon lang, actually, nag-istorya mi ni Senator Sherwin Gatchalian. Og ang ingon na ako sa iya ay kinahanglan nato nga dili lang dugangan ang atong physical nga infrastructure. So, dili lang i-improve ang physical infrastructure through our new classrooms. Kinahanglan rin nato i-improve ang atong academic infrastructure kung sabihin natin, 'di ba? Yung programa mismo. So kinahanglan nato. Ang gusto nako ay magdala ko ng mga trainers dinhi sa Bukidnon para dili lang ang atong mga estudyante pati ang atong mga teachers mabigyan ng refresher course. So, any final message sa ato ang mga katawhan nga labi na duol na ang piniliay or election this coming May 12? Well, grabe. Nakulbahan na ako kay usak semana na lang pala. So sa akong mga palangga, kini si Inday Audrey Subiri nga personal nga nanghangyo sa inyong tabang ug suporta sa akuha. Hapit na po ang Mayo 12. Ug nakita nyo na po nga talagang dugay na ako na nagbibisita sa inyong mga barangay. Nakaila ko na kamutanan, naminaw na ako sa inyong mga kwento. Ug karon Mayo 12, unta mahatagan nyo ako ng pagkakataon nga opisyal na jud nga manerbisyo sa inyo tanan para magpadayon pa po ang akong mga programa ug proyekto para sa kalambuan dinhi sa atong pinalanggang lungsod sa Kadingilan. So numero 3 po sa atong mga balota para sa inyong Congresswoman, Inday Audrey Subiri.